Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa maraming viewers kung ano nga ba talaga ang plano ni Ansing pagdating sa bahay ni Kuya Oliver. Isa sa mga madalas na tanong ng karamihan, sino nga ba ang tunay na makikinabang sa pabahay na ipinagkaloob ni Daddy Frankie? Si Kuya Oliver lang ba, o may iba pang posibleng makinabang sa hinaharap? Yan ang ating bibigyan ng komento at reaksyon, mga kaibigan. Pero bago ang lahat, isang paalala lang sa ating mga mahal na viewers. Malaking bagay po sa amin bilang content creator ang inyong simpleng pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Samat-saring komento na naman ang natanggap ni Ate Ansing matapos niyang magsalita tungkol sa turnover ng bahay kay Kuya Oliver. Malinaw ang kanyang naging pahayag sa vlog ni Daddy Frankie na ang bahay ay para kay Kuya Oliver at wala siyang sinabing ibang tao ang makikinabang dito. Saka mo na, hindi mo iniisip na ini mo. Para sa kanya, para sa kanya. Ngunit may isang bahagi ng kanyang sinabi na lalong naging usap-usapan. Ayon kay Ate Ansing, maaari umanong may pagkakataon na sasamahan ng kanyang mga anak si Kuya Oliver sa bahay. Dahil dito, iba-iba ang naging interpretasyon ng mga viewers. May ilan ang nagsabing mas mabuti raw kung si Kuya JJ na lamang ang makasama ni Kuya Oliver upang maiwasan ang anumang pagdududa o hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Mayroon ding mga viewers na nangangamba na baka sa paglipas ng panahon ay magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon at unti-unting mawalan ng buong kontrol si Kuya Oliver sa bahay. Gayunpaman, ito ay mga haka-haka lamang ng ilang netizens at wala pang konkretong ebidensya na nagpapatunay dito. Samantala, mariin namang itinanggi ni Ate Ansing ang mga paratang na balak niyang angkinan ng bahay ni Kuya Oliver. Ayon sa kanya, ang bahay ay para kay Kuya Oliver at wala siyang intensyong kunin o Para sa kanya, para sa kanya. kung susuriin natin, mga kaibigan, hindi rin naman natin masisisi ang ilang viewers kung bakit ganoon ang kanilang naging reaksyon. Dahil sa panahon ngayon, kapag usapin na ng bahay o ari-arian ang pinag-uusapan, talagang nagiging mapanuri ang maraming tao. Lalo na kung may mga pahayag na maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Marami ang nagsasabi na kung talagang para kay Kuya Oliver ang bahay, mas makabubuti raw na malinaw na si Kuya Oliver lamang ang permanenteng titira roon. Ayon sa ilang viewers, kapag may ibang nakatira ng matagal sa isang bahay, kahit mabuti ang intensyon sa simula, maaari pa rin itong pagmulan ng mga hindi pagkakaunawaan sa bandang huli. May ilan ding nagsabi na mas magiging payapa umano ang sitwasyon kung si Kuya JJ na lamang ang makakasama ni Kuya Oliver, dahil sa tingin nila ay mas maiiwasan ang mga haka-haka at mga negatibong komento ng publiko. Sa totoo lang, hindi naman agad nangangahulugan na may masamang balak ang isang tao dahil lamang sa gusto niyang samahan ang kanyang kamag-anak. Ngunit dahil maraming viewers ang naging emosyonal sa proyektong ito mula pa noong simula, natural lamang na gusto nilang masigurong ang bahay ay mananatili sa taong tunay na pinagkalooban nito. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagtatanong ang ilan kung ano ba talaga ang magiging setup kapag tuluyan ng na-turnover ang bahay. Sa opinyon ko naman mga kaibigan, sa tingin ko ay dapat nating timbangin ang dalawang panig. Naiintindihan ko ang punto ng mga viewers. Ang gusto lamang nila ay maprotektahan ang bahay na ibinigay ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver. Dahil alam nilang maraming tao ang tumulong at sumubaybay sa proyektong ito, gusto nilang masigurong mapupunta ito sa taong talagang pinaglaanan. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman tama na agad nating isipin na may masamang intensyon ng isang tao kung wala pa naman tayong nakikitang malinaw na ebidensya. Magkaiba ang pag-aalala at ang pagbibintang. Bilang mga viewers, maaari tayong magtanong at magbigay ng opinyon, pero mas mabuti pa ring i-base natin ito sa mga totoong pangyayari at hindi lamang sa mga hinala. Sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin ng lahat ng sangkot ay maging malinaw sa kanilang mga pahayag at desisyon upang mawala ang agam-agam ng publiko. Kapag malinaw ang usapan at may respeto sa hangganan ng bawat isa, mas mababawasan ang mga espekulasyon.